Ang ipinagdiriwang ko natin ngayon ay si San Enrique. Isa po itong hari. Nagdiriwang din po natin, marami ang mga parokya na sa pangalan ni San Roque. Bahagi ho, itinuturing natin itong patron laban sa peste. Bahagi ho ng pagkilos. Pero yung ating po mga pagbasa ay hinango, higit sa lahat, gawa ko mula sa pagkilala kay San Enrique bilang hari. Sabi nga ho natin, tayo nakikiisa kay Jesus bilang pari, propeta, at hari. At kakibat ng pagiging hari ay din magiging mabuting katiwala. Bahagi ho na tayo ay inaanyayahan ng Diyos. Kaya nga sa ipinahayag ko sa Ebanghelyo ay hindi sapagat maliit o malaki ang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ngunit kung paano natin ginamit ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Gaano man ito kalaki o gaano man ito kaliit. Sabi nga po, what we have is the gift of God for us. What we become is our gift to God. So bahagi yun, kung anong mayroon tayo at kung ano tayo, yun ay biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Kung paano natin ginamit yung mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos, yun ang regalo natin sa Diyos. Bahagi o hindi lamang o para lumago. Kaya ang tawag natin ay mabuting katiwala. Pagkakataon, hindi lang o dahil sa pagkaunawa na tayo ay katulong o alipin. Ito po higit sa lahat bilang alin. Kung tawagin natin sa atin, kapag sinabi natin katulong, may dalawang kaugnayan. Pwede katulong as alipin o bilang katulong bilang partner. Bahagi ho sa pagkaunawa natin. Yung paanyaya ng Diyos ay more on, kung tawagin natin ay partnership. Tayo ay kabahagi. Hindi yung nasa itaas ang Diyos at tayo ang nasa ibaba. Ngunit kapag sinabi mong kabahagi, more on kahagi. Ninais ng Diyos natin maging ka-level niya tayo. So bumababa siya sa kanyang pedestal at nais na makibahagi sa pagkatao natin. At nang sa ganon, makibahagi tayo sa kanyang pagka-Diyos. Kaya yun po yung tinatawag natin partnership. Kuminsan, mas madali yung model ng yung alipin o kung tawagin natin ay employee. Ang sinabi mo, empleyado ka. Ibig sabihin, under ka ng iyong employer. Pero pag sinabi mo, kapartner ka, 50-50 yun. Pagkakataon, lahat ng kita mo
kita hahatiin ninyo ng Diyos at ng sayo. Kasi yun ang pagkaunawa eh. Ang tawagin na po natin ay partnership. Tayo, sanay tayo na inuutusan. Sanay tayo na tayong nagasunod lang. Medyo mahirap yung hamon na ipinapahayag ng Pumame Kapal bilang partnership. Kasi hindi lang ito dahil sa kita, ngunit saan? Kasama rin dito yung responsibility. Yung responsibility na kapag ikaw ay partner, ay kung anong alam noong kabahagi, dapat alam mo rin. Kahit kung ano yung pagkilos ng kabahagi, dapat handa mo rin ibigay yung pagkilos. Sa seminaryo, may tinatawag kami, kung tawagin nga po natin ay division of labor. Division of labor. So, may gagawa. Mayroon kang nakadakdang gawain na kinakailangan mong isa katuparan. Mahalaga rin mo yung division of labor. So, kapag sinabi nating partnership, bagaman yung employee-employer relationship, may division of labor. Kaya dito, pag sinabi natin division of labor ng partnership, equal din. Sa employee-employer, pwedeng mas malamang yung employer. The division of labor. Pwedeng siya yung nasa itaas. Dito, pareho kayong mag-iisip. Pero may division of labor. Pero lahat, bibigyan ng pagkilos natin, dapat lahat gumagana. Kasi kapag mayroong hindi gumagana, hindi maging maayos yung pagiging mabuting katiwala. Hindi ka kikita. Hindi ka lalago. Kasi yun ang tinatawag ko natin eh. Kaya sabi nga, kalimitan na kapag sa mga tao na sa business, ay tinitingnan na ano mang pwedeng maging, kung tawagin natin ay pwedeng magiging, kung tawagin nga po natin ay unnecessary expenses. Kasi kung minsan maliit lang, pero kapag lumaki, ay uubusin yung kita mo. So, kinakailangan pareho kayo na titingin. Baka may mga unnecessary expenses natin na humuhugod doon sa inyong kaban ng tipan. Kaya baka hindi ka kikita. Kaya yung isa, nakita natin yung pangatlo ko anong ginawa niya, tinago niya na lang. Kasi ayaw niya tumaya. Ayaw niyang mag-isip. Ayaw niyang bumilos. Ay, hindi ho ganun yung partnership. Hindi ho ganun. Kahit na yung employer-employer relationship, hindi ho pwedeng ganun. Kinakailangan magiging bahagi ka ng pagtugon. At yung paanyaya ng Diyos ay kinakailangan mag-participate ka para makita natin yung paglago. Kaya kung minsan mas madali yung makita ito sa larangan ng pangangalakal. Kasi mas kita natin yung epekto ng kita kaysa sa larangan ng pagkilos ng simbahan. Kasi kung minsan hindi natin kaagad lahat nakikita.
Pero yun, no? Ang panawagan ng Diyos ay alin? Partnership. At kakibat ito ay ang pagtanggap sa responsibilidad na makibahagi tayo na alin? Na lumago. Pangalawa, yung makihati ka sa aking kagalakan. Pag sinabi mong makihati ka sa aking kagalakan, the same din o pagkakataon sa larangan ng partnership, kapag sinabi mong makihati ka sa aking kagalakan, ay ibig sabihin, yung lahat ng kita, hati tayo. Yung employee relationship, sasaurang ka lang. Ito lang yung sahod mo sa araw na ito. Malugi man yung employer mo, o kumita ng mas malaki. Ito lang yung sahod mo. Pero pag sinabi kang partnership, kung anong mayroon ang Diyos, mayroon ka rin. At medyo mabigat ito. No? Kasi yung kagalakan na inihahali sa iyo ng Diyos ay ang kagalakan na maka-Diyos. So bahagi yun, mas malalim na kagalakan. Hindi lamang o dahil sa ninais ng Diyos na maging kabahagi ka ng nabanggit na pagkilos, pero maging bahagi ka ng alin? Pagkilos ng Diyos. Yun ang higit na mahalaga. Kung tawagin nga po natin ang karangalan ng pakikiisa sa misyon ng Diyos. Hindi ko lang itong misyon. Ito yung misyon ng Diyos. Kaya, ganon din yung kagalakan. Kaya sana po makita natin yung higit na pagkilos at karangalan na ipinagkakaloob ng Diyos sa bahagi na ito. Kasi mas madaling maintindihan yung employee-employee relationship eh. Medyo kuminsan hindi natin pahigit na naunawaan yung alin. Yung ikaw ay makibahagi sa pagkilos, sa responsibilidad, at sa kagalakan ng Diyos.